Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 18, 2023 at Lunes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Chapter 2 verses 1 to 8. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa aming tahanan, dito sa Balagtas. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, kung saan narinig natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. At si Timoteo po ay kabilang sa mga Kristiyano sa bayan ng Efeso. Sabi po niya, ang bawat panalangin, kahilingan at pasasalamat ay ialay para sa lahat. Kasama po dyan ang panalangin para sa mga nasa kapangyarihan at mga otoridad. Sa kabila kung anuman ang antas ng buhay, lahat dapat mapaalalahanan na nasa iisang pamilya tayo ng Diyos. Ito po ay magandang paalala sa atin lahat, na magkaroon tayo ng kumbaga concern o ano bang tawag sa Tagalog, kasi hindi tayo pwede magdasal lang ng para sa sarili lang natin, kundi kailangan din natin isama sa panalangin ng ibang tao, lalo tigit ang ating mga namumuno, mga nasa binigyan ng katungkulan o otoridad para pamunuan ang bayan. Lalo tigit ngayon na kabi-kabila ang naririnig natin mga issue dito sa ating bansa, patuloy na pagtaas na naman ng gasolina, at alam naman natin na kapag tumataas ang presyo ng gasolina, apektado na ang lahat, yung sa transport, mga bilihin, talagang pataas ang pataas. At lalo tigit kailangan natin na ipagdasal ang ating pong mga leader, dahil habang sa kasalukuyan na marami po ang nahihirapan na makabili ng kanilang pagkain sa araw-araw, ang kanila pong pinag-uusapan ay mga tungkol sa confidential fund. Kaya hindi tayo pwedeng tumahimik lang, kundi meron tayong pinakamahalagang tungkulin na dapat gawin. Yan ay ang manalangin. Sa iba, parang wala itong magagawa. Sa iba, parang nonsense ito. Pero para sa ating mga Kristiyano, gamit ang ating pananampalataya, ito ang pinakamabisa at pinakamakapangyarihan para mabago ang kaisipan ng bawat isa. Lalo tigit siyempre ng mga namumuno sa atin. Magkaroon sana ng mga leader na mayroong pakialam sa taong bayan. Meron sana mga leader na mayroong pakialam sa lalo tigit sa mga maliliit, sa mga pinaka-aba sa ating pong lugar. Kaya nawa itong sulat na ito ni San Pablo ay
patuloy natin na mapagnilayan. No? Sabi nga po, sa panalangin, sa paghiling at pasasalamat, ialay natin lagi ito ng may katapatan at tunay at tapat na puso. Walang imposible po kung tayong lahat ay sama-samang magdarasal. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.